Closed doors, I'm a fool for your love. I have to copy the link also and put it to my Ruby Villanueva page, Ruby Villanueva account, para at least kung sino yung mga hindi pa nakapag-log in, nakapunta sa aking Mystica page, at least mapapanood nila, okay? So, i-ano ko na agad dito para at least while doing my live show, at least mapapanood nila agad. Okay, at the same time sa aking Mystica The Philippines Rock Diva group, okay? So, kung sino rin yung hindi pa nakapunta sa Mystica Rock Diva group at hindi pa kayo nakapag-member doon, please do so, okay? Pwede kayong pumunta doon also para at least may update lahat kung ano yung mga nangyayari. Okay, mga anak? Alright. So, ito, i-ano ko muna ito. Hindi muna ito yung gagamitin ko because I'm actually having my live right here. Okay. So anyway, ang tatalakayin natin ngayon is the issue regarding ang isang actually they're actually both employees. It's just so happen na mas mataas lang yung position ng isa. So akala niya kayang-kaya na niyang patalsikin o kayang-kaya na niyang kung ano man yung ginawa niya, but I really have to read exactly kung ano yung naireklamo dito ng isa sa mga anak ko dito. Well, in fact, he's actually my real son, okay? And just like what I told you guys, kung sakali man na nandito na kayo, every time that somebody is actually was actually being entered here sa aking Mystica page or sa aking Ruby Villanueva personal account, it means to say you're already included as a part of my family, and that's the reason why everybody is actually calling me as mommy, okay? Kahit yung mga mas matanda nga sa akin, they're actually calling me as mommy din, pero of course, kung sino yung mga totoo talaga na number one na mga anak ko, and of course they really know who they are. Pero yung mga bagong-bago pa lang, well, they can actually address me as their mom as well. So it's okay. So everybody is welcome, all right? And just like what I said, if ever anyone has a problem in terms of kung ano-ano man yung mga nangyari sa kanila in terms of their career, in terms of their profession, in terms of their job, in terms of their family, in terms of their love life, or anything, okay? Kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin, everyone is actually welcome kung ano man yung gusto nyong i-contribute na mga pangyayari sa buhay nyo na gusto nyong makuha kung ano yung tulong na kailangan nyo sa akin. And if I can't, and we can actually go somewhere else, or I can give you assistance or whatever, katulad nito, 'di ba? Nagkataon lang talaga na anak ko itong biglang pumasok sa teritoryo ko, and then just like what I said, kung kinakailangan talaga na I have to be the one who's gonna handle this problem at tutulungan ko talaga sila, I will do everything in order to help them in terms of this, because this is a very, very important issue. Kasi I'm sure na hindi alam ito ng main office nila, ang head office nila. But according to Prince, yung anak ko, according to him, 5 sila, as a matter of fact, na mga managers dito sa mismong Greenwich East Avenue, okay, in Quezon City. So ito yung issue, kasi kanina ang saya-saya ako, 'di ba? I was actually doing everything in order to entertain you guys, kahit hindi pa ako nakaayos, kaliligo ko lang, nakatowel lang ako. And then, sabi ko, okay, total, alam nyo na kung anong itsura ko. I don't need to be always beautiful to you, because I really wanted to show you guys na pwede akong mag-live on cam kahit hindi ako nakaayos, kahit hindi ako naka-makeup, or kahit ano, di ba? So, I'm just being myself. So, ito ngayon ang ating talakayin ngayon, okay? Ito yung kanyang issue, ito yung kanyang i-forward sa akin na
na problema niya. Alright. So, ma'am, pwede bang ikaw na lang hindi ito. There was actually nauna pa. Okay. Ito. Ma'am, may problema sa akin. Malaki 'yon. Sabi niya, may problema daw sa kanya, malaki. Yung manager dito na isa, okay, because according to him, they actually have at least 5 managers, okay. Ilang beses na ako pinag-initan, tas bastos pa, halos naninigaw sa harap ng maraming customer, okay. First of all, iba yung trato ng isang may-ari. Okay? Pero hindi rin tama yung bastusin mo ang isang empleyado sa harapan mismo, especially if there are a lot of people who are actually witnessing, nakikinig sila, pagkatapos pagsasabihan mo, o kaya kung ano-ano man, kahit nga, granted na meron siyang ginawang hindi maganda, for example, pero hindi tama yung mismong pagsasabihan mo mismo sa harapan ng mga tao, especially sa harapan ng mga customers. Okay? That's not right. Kahit ikaw ang boss. Pero it's happen na itong tao na to, isa rin siyang empleyado. Nagkataon lang talaga na he's been already working in this company for 10 years, kaya nga siya na-promote at ngayon isa na siya sa mga managers nila. Okay? So, hindi talaga maganda yung naninigaw siya sa harap ng maraming customer. Okay. Tas ang masaklap, inutusan nila akong magkabit ng mga tarpaulin at magkadid ng deliver sa mga, yung mga customers nila, di ba? Pagkatapos, pagbalik ko, tinapon niya sa basurahan yung ulam ko. Okay. So, para maliwanag, sinabi ko kanina na bago tayo magkaroon ng Mystical Live Show, ito yung inintroduce ko yung anak ko kung ano siya. So, sinabi ko na isa siyang nagde-deliver ngayon sa Greenwich. So, tinatawag nila ang sarili nila na The Green Riders. Okay? The Green Riders. So, nag-deliver daw siya. Taga-deliver. And then, pagkatapos niya, and then, bigla siyang inutusan na, Prince, ikaw na lang yung magkabit ng mga tarpaulins ka nun. Kaya tinanong ko, sabi ko, bakit ikaw napili? Well, ayaw daw naman kasi ng mga iba. Ayaw naman nilang mautusan na magkabit ng tarpaulins. So, siya na lang yung inutusan. Siya na lang yung nagsabi, sige, okay. Ganyan ganyan kabait ang anak ko. Siya yung tao na very humble, na kung ano iutos mo sa kanya, hanggat hindi pa naman niya siguro ikakamatay, hanggat hindi pa naman niya siguro, di ba? Dahil, he's just a very, very good kid, di ba? Gagawin niya. Pero kung siya yung dehado, and of course, katulad ko, kung ako na yung nadehado, yun ang tinuro ko sa kanya. If you have to fight, and then fight. Pero hanggat kaya mo pa, as long as you are not the boss, and then kung ano yung itinutos sa'yo ng boss, and do it. Okay? Yun ang utos ko. Kahit kanino, kahit yung mga empleyados ko noon. If you wanna be a boss, then do your best in order to be a boss. Pero hindi ka boss ngayon, so meaning to say, you are just an employee. So do you a favor. Do all the things that you are entitled to do because yun ang utos ng boss. Okay? So kung sakali man inutusan siya dahil first of all, manager yon, kung yun ang inutos ng manager sa kanya, and then sumunod siya. Okay? Yung pagtapon sa kanya, pagtapon ng pagkain niya doon sa basurahan, hindi tama yon. Kasi natural ang mga empleyados kung minsan, binibigyan sila ng konti lang na pagkain, for example, pero hindi sapat yun, especially if they really have to work in long hours, they really have to work hard. Pagkatapos, konti pa yung ibibigay na pagkain nila. And that's also the reason why nagbabao ng anak ko. Pinagluluto talaga siya ng asawa niya, okay? So yon, after na maghatid ng delivery, pagkatapos, pagbalik niya, itinapon daw yung ulam niya na itinabi niya. How dare somebody can do that? How dare can somebody do? Kaya nga pinaghirapan itong bata na to na magbaon para hindi siya magutom dahil hindi siguro naman siya magbabaon ng pagkain kung alam niya na sapat ang binibigay ng Greenwich sa kanila na food. Okay? Halos 5 hours na ako nasa labas para asikasuhin mga tarpaulins nila. Sobrang hirap magkabit. Tahimik lang lahat ng mga kasama ko dito. Pero sabi nga nila, nakahanap daw siya ng katapat. Okay.
Natural kung minsan mga anak, may mga empleyados na dahil natatakot sila na wala ng trabaho, kaya hindi na lang sila nagrereklamo. Kung ano yung inutos sa kanila, then gawin na lang nila. Pero kung sobra na naman, kung sobra na talaga, they really needed somebody talaga na humarap na para at least makahanap na ng katapat kung sino man itong tao na to. Okay? 5 hours siyang nagkakabit ng tarpaulin. Samantalang ang inaplayan nito ay magde-deliver. Okay, wala siyang karapatan para itawan pagkain ko na nakatabi ulam yon na pinabaon sa akin ni Joy. Tapos itatapon niya lang sa basurahan. Bawal yun, ma'am. Gusto namin siya ipalabor at ireklamo. Talagang bawal yun, anak. Dahil kung ako rin ang nasa sitwasyon mo, nagkataon lang talaga. Kung ako mismo ang nagbaon, pagkatapos I was hoping na pagbalik ko, pagkatapos ako mag-deliver, pagkatapos kong in-accomplish kung ano yung pinagawa nila sa akin, and all of a sudden, wala yung pagkain ko na itinabi ko dahil itinapon ng isang gagong empleyado rin sa basurahan. Sobra na kasi ginagawa niya, tapos ngayon ako pa tatanggalan niya ng trabaho. Ayun. After yung ginawa niya ng ganon, ano ba to? Pinagtripan lang ba siya? Bakit siya yung inutusan na ganon? Pagkatapos, after na mag-deliver, after na ginawa naman niya kung ano yung pagkakabit ng tarpaulin for 5 hours, pagkatapos nag-deliver siya, pagbalik niya, wala na yung pagkain. Kaya nga niya itinabi yung pagkain, inuna niya muna yung trabaho niya. So, meaning to say, mas priority muna niya yung trabaho niya kaysa yung kumain kahit alam niya siguro na gutom siya. Okay, pagkatapos, pagbalik niya, gutom na siya, gusto niyang kumain, and all of a sudden, nawala yung pagkain dahil itinapon ng gagong manager na ito sa basurahan. So, ang sabi ko, ano ang name at position niya? At ang name ng restaurant and address, well, I know na Greenwich. Gusto ko lang talagang maisulat niya dito. Okay? Ma'am, pwede bang ikaw na lang kumontak at ireklamo siya sa main ng Greenwich kasi hindi nila kinukonsente yung ganitong gawain ng manager. Staff lang din siya dati kaya wala siyang pinag-aralan. Ginawa lang siyang manager dahil 10 years na siya sa Greenwich. Okay. Alright. And wait, sabi niya, ang pangalan niya is Paul John De Jesus, Greenwich, Visayas Avenue. Okay. First of all, itong tao na to, hindi ito yung talagang kinuha talaga sa isang agency or kinuha talaga or nag-advertise sila pagkatapos bigla siyang nag-submit ng kanyang resume at meron talaga siyang pinag-aralan at meron talaga siyang qualifications bilang empleyado as a manager. It just so happened na nagtrabaho ito for 10 years na sa Greenwich and all of a sudden, of course, ipinomote nila dahil alam na niya, they know, their company already na alam na niya kung ano yung trabaho para at least mabigyan siya ng posisyon na mas mataas, okay? Because of that, long years enough na he has proven na talagang he was okay there as an employee. Alright, start ko muna dito sa live show ko. Well, so I had to ask him kung okay. Alright? So, tutuusin, bawal nga ang 7 hours duty. Alright. So, 7 hours duty. Supposedly, 8 hours yon, di ba? Kasi yun ang nasa law natin eh. Sa law natin, it should be 8 hours. So, kailangan mabigyan sila ng enough hours para magtrabaho per day. Okay? Kailangan 8 hours. So, bakit binawasan? So, ang sabi ko, makakarating din ito sa main, basta i-viral nyo sa lahat ng Greenwich. Okay, kayo mga anak, okay? If you will have a chance, if you have a time, dahil alam ko na marami ring mga tao dito, mga empleyados, not necessarily that they're actually from Greenwich or whatever, from East Avenue or whatever. It doesn't matter kung saan sila nagtatrabaho, but if they have similar problems, I know that a lot of people of you, especially those mga tao lang na talagang wala naman silang ikinabubuhay kundi magiging empleyado sa isang kumpanyang mga katulad nito. Okay? Pero kung minsan inaabuso tayo ng kung sino-sino,
Hindi lang kung ano mga boss ang mga aabuso, kundi mga emplyados din, katulad nitong gago na to. At kailangan talaga natin bigyan din ng leksyon para at least malaman din ng lahat. This is public awareness. This is my responsibility. This is my social awareness, okay? It's not only my social responsibility, it's also a social awareness. Kaya ako ginagawa itong bagay na ito. Dahil alam ko na marami sa inyong mga anak ang makaka-relate sa story na to, okay? So ngayon, lisensyado kami, tas nasa disgrasya ang buhay namin, tas below minimum lang kami, okay? And, as like what I've seen, pag tinignan nyo mismo ang kanyang profile, si Prince Villanueva, Stanley ang totoo niyang pangalan. Nakita ko, twice na siyang nadisgrasya. Hindi natin hawak ang buhay natin, hindi natin hawak kung ano ang mangyari later sa ating buhay. Life must go on, so hanggat hindi pa talaga binibigay ng Diyos yung pagkakataon na bang and then patay ka na. Sige pa, hanggat kaya mo pang bumangon, yun ang sinabi ko sa anak ko. Hanggat kaya mo pang bumangon, bumangon ka. Ganon din ang nangyari sa akin. Kahit sino ang mag-stop sa'yo, bumangon ka hanggat kaya mo at huwag kang matakot na lumaban. Binigyan ka ng buhay ng Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon para makasurvive. At ngayon nakasurvive ka na. It's not the end. You can start all over again. Kaya nandito siya, and I'm proud nung nalaman ko, nagkaroon na pala siya ng pagkakataon. Akala ko nandun siya sa kapatid ko. Akala ko, pagkatapos siya nagkasakit, akala ko after niya na-survive sa hospital nun at ako na malimos 24 hours a day. Para lang mabayaran ang hospital bills niya. Namalimos ako para lang mabuhay kaming dalawa. So, kala ko, pupunta siya sa ate ko. Parang ate ko na lang muna ang mag-alaga sa kanya dahil pareho kami na may sakit. Pareho kami na kung kami ang magsama, pareho kami lang na ma-stress. And just like what I said, nagpagaling ako na mag-isa. Sinabi ko, magpagaling ka rin doon. Kaya ko mag-isa. Huwag mo akong intindihin. Kaya ko. Kaya mo rin. Yun ang dahilan kung bakit siya pumunta sa ate ko. Hanggang sa dumating na yung pagkakataon, kaming dalawa, nasira yung closeness namin dahil sinira ako ng mga tao na ako daw ay namulubi ng scam ng mga tao para lang kung ano dapat ang para sa kanya mapunta sa kanya. Mabuti na lang, uso noon ang mga screenshots. At pinatunayan ko na yung mga napunta sa akin ay talagang naka-address para sa akin. At kung ano man yung mga nilimos para sa kanya, ibinigay ko rin para sa kanya. Nasira yung aming relasyon bilang mag-ina. Kaya nagkaroon din ako ng pagdaramdam at that time na sana na mapasalamatan ako, ang kapatid ko lang ang pinasalamatan niya. Pero yun na yun. Hanggang sa dumating yung isang araw, nakita ko na lang na biglang, Mami, I am sorry. Patawarin mo ako dahil mas naniwala ako doon sa mga nagsabi na ikaw daw ay scammer. Pero ngayon, dahil napatunayan mo na wala kang in-scam, dahil sabi ko noon,
Please come forward kung sino mga in-scam ko. Please come forward. Wala naman nag-come forward. At kung ano yung mga ipinost nila noon, wala namang katotohanan dahil andon yung mga pinost ko din na mga screenshots na ang mga yon ay binigay nila. It all started with 10,000. Meron nagpadala ng 10,000 sa akin. Sabi niya, Mami, mag-chowking ka, mag-Jollibee ka para at least magpakalusog ka. At least makakain ka kasi at that time payat na ako. At alam nyo lahat kung ano yung naging story. Alam nyo lahat. Walang labis, walang kulang. Kaya yung sinabi niya na, Mami, please add me again. Pagkatapos, tiningnan ko yung profile niya, andon, nakabili na pala siya ng motor. Sa pamamagitan ng tulong sa pamilya ng asawa niya. And then I was very happy to find out na meron na din daw pala siyang trabaho bilang delivery boy. Kaya sabi ko, anak, I'm so proud of you. Pagkatapos yung asawa niya, meron na rin siyang trabaho bilang call center agent. And I was very, very happy. Kasi I've spent all my life, habang lumalaki yan, I've spent all my life giving or sending my mom $1,000 before. Sabi ko yung 50,000, go, enjoy life. Hindi nyo na kailangan magtrabaho, hindi nyo lang ang kailangan, And then si Stanley noon, I was spending lots of money in order to go to school. Lahat ng mga pinuntahan niya na 3 different schools na talagang malalaking school, private schools, ang mahal-mahal ng pambayad ng matrikula. Wala siyang ginawa kung nagbulakbol or whatever as a part of his becoming an adult dahil nasanay na nga siya noon. Pero nung nakita ko na dahil binigyan ko na siya ng limit, sabi ko, this is it. You have to start standing by your own. You have to start finding a job na hindi na lang lahat mami ang kailangan mong lapitan o kailangan mong hilingan o kailangan mong lambingin. Kaya I was very happy already when I found out na meron na siyang trabaho kahit delivery boy. At kahit nung nakita ko yung first time na siya ay na-aksidente, tiniis ko. I was hoping na hindi yun malala, and I was hoping that he can still continue his job. At meron na naman ulit ako nakita. Nakita ko na naman na aksidente naman siya. Because it's a big risk talaga being a delivery boy. It's a big risk. And then to find out like this na minimum na nga lang yung hours. Diba? Binaba pa. Ginawa pang 7 hours. Pagkatapos, instead sana na kung ano yung minimum wage, binabaan pa, mas lalong binabaan pa, mas lalong ibinaba pa doon sa minimum wage. And then now, he is actually scared na tinanggalan na siya ng trabaho. Pagkatapos ito, sabi ko, ano bang kasalanan mong mabigat at bakit ganun ang trato sa'yo? Of course, I really have to find out kung bakit. Kasi there's always a reason why a certain person or a certain employee, co-employee, or a certain employer, there's always a reason why he would do that. So gusto ko talaga malaman kasi natural, kailangan bago ako makapagbigay ng isang comment or whatever, at least malaman ko kung ano yung totoo. Okay? Kaya ang sabi niya, nung nakaraan kasi, nagkasagutan kami dahil instead na break time ko, tapos pinakiusapan ako mag-deliver pa rin daw ng leader namin. So, break time niya, pero pinakiusapan daw siya na mag-deliver nung leader nila, okay?
para mag-deliver pa rin daw nung leader namin kasi sobrang busy na siya. So, ayos lang sa akin. Kaso, nung nasa kalagitnaan na inatake ako ng hika at nawawala na yung inhaler ko, after nun ginawa ko, dumaan ako ng Mercury at ginamit ko muna yung pang-remit sana kasi emergency na. At may resibo, oras at date namin na nakalagay. Yun, plus dala ko yung binili kong gamot sa hika. Okay. May hika ang anak ko. Maliit pa siya noon. May hika na yan. Nandun pa ako sa ibang bansa noon. Laging iyon ang naging problema. Laging dinadala sa emergency. Dinadala sa Quezon City Heart Center, whatever, because of that problem. Kaya alam ko na may hika siya, may sakit siya, okay? Lahat naman tayo hanggat kaya pa naman nating magtrabaho, meron din akong sakit. Sepsis, di ba? Anytime pwede na akong mamatay din. Pero hanggat kaya ko pa rin magtrabaho, ngayon nawalan ako ng trabaho sa TV, pero this is now my job. Hanggat kaya ko pang magtrabaho, sabi ko, and then I will do it. And the same thing to him, sabi ko, hanggat kaya mo pang magtrabaho, do it. Lahat tayo, meron tayong sakit. Hindi man masyadong complicated yung iba, hindi man masyadong seryoso, hindi man masyadong nakakasagabal para tayo ay magpatuloy kung ano yung dapat natin gawin. Kaya sabi ko, don't ever think na yung sakit mo na yun ay magiging hadlang or magiging sagabal para buhayin mo ang sarili mo, lalong-lalo na sa pamilya mo. So it's what happened na kahit alam niya na break time niya, inutusan siya ng leader dahil busy yung leader para mag-deliver. At dahil masunurin yung anak ko, as long na hindi naman siguro nakakasagabal sa buhay niya or nakakasagabal sa time niya, at kaya naman niya siguro isacrifice yung break time niya, kaya siya pumayag. Pero unfortunately, inatake siya nung hika niya. So instead na hayaan na lang niya na nandoon at nagsasuffer kung ano yung i-deliver niya, binayaran siya, at kung ano yung pera na nandoon sa kamay niya, ginamit niya muna para pupunta ng Mercury drug para bumili ng gamot. Kasi nakalimutan nga naman niya yung inhaler niya. At total meron naman siyang resibo. At total meron naman siyang date na nakalagay doon sa resibo. At meron naman yung proof talaga na may binili siya na inhaler para ma-survive siya. So, hindi siya nagdalawang isip na gamitin na lang muna niya kung ano yung pinagbentahan niya. Kahit sinong ina, kung malaman na ganun ang nangyari, masasaktan din. So, after nun, pagbalik ko ng store, pinaalam ko sa cashier na i-remit ko na lang pagkatapos kong mag-break. So, ibig sabihin, he was willing to pay it back. Anyway, kahit naman anytime pwede i-remit yun para makauwi ako ng bahay at hingi kay Joy. So, ibig sabihin, alam naman niya na anytime pwede siyang umuwi para makahingi sa asawa niya para mabayaran niya yun kung ano man yung inutang niya. Because in case of emergency,
He has to find a way in order to survive. So pagdating niya, pagbalik niya doon, at least ibinigay ko na yung remit, tas nalaman niya yata, okay, so siguro isinumbong, sinabi siguro ng cashier, tas pinatawag kami, sabi ko, binigay ko naman na, ibig sabihin, binayaran na niya, at emergency lang kasi, kaya di ako makahinga. Okay. Okay, if you're in a situation is emergency, nautusan ka para mag-deliver, well, in fact, it's actually your break time. Pero dahil lang sa napag-utusan ka o kaya napakiusapan ka ng isang leader, kaya ka pumunta doon, and so happen na nandun ka, hindi ka, it's a matter of emergency, kailangan mo ng gamot at wala kang pera. So ngayon, kung ano yung pinagbentahan niya dahil nagde-deliver siya, kung ano yung pera na hawak niya, of course, pumunta siya ng Mercury, pagkatapos inisip na lang niya, importante na ma-save niya yung buhay niya dahil hindi na daw siya makahinga. And all of a sudden, sinabi niya sa cashier, sinabi niya na ginamit ko muna to, so after the break time, pupunta ako, uwi ako, kukuha ko ng pera coming from my wife, at pagdating niya, pagbalik niya doon, binayaran niya, and then dahil nalaman ng itong putang inang manager na to, pinatawag siya, tapos pinagalitan na siya sa harapan ng mga tao. Pagkatapos, biglang sagot niya sa akin, wala daw siya pakialam. Wow, wala siyang pakialam. Isang employee. Hindi pa niya time yun para siya yung mautusan. Pagkatapos, sasabihin ng putang inang manager na to, na wala siyang pakialam. At kung ano lang talaga ako. Kahit sinong ina, mamamatay ng anak mo, ginamit lang yung pera pagkatapos binayaran niya naman. Buti sana kung hindi niya binayaran pagkatapos. Ipapaya sa lahat ng mga customers. Pinagalitan siya sa lahat ng mga tao doon. Kaya sinabi niya, biglang sinagot na binayaran ko naman eh. Pero sinabi doon ng putang inang gago na tong manager na to, sabi niya, hindi daw dapat gamitin yung pera. Putang ina talaga. Gago nga talaga. Gago talaga siya. Kaya sabi ko, okay, talakayin ko yan. Bigyan mo ako ng picture niya. Tapos saan ang Greenwich main office? Okay. So binigyan niya ako ng picture, ipinost ko dito. Okay? I had all the permissions. Pagkatapos binigyan niya ako ng mga screenshots. Binigyan ako ng mga screenshots kung ano yung mga support sa kanya ng mga kaibigan niya, at ito yung mga ibig sabihin body, RA yan. Yung ginawa ni PJ na itinapon yung pagkain ng rider sa basurahan, sabi. Tapos, sa dol yan, sabi ng isa. Tapos, sabi ng mga anak ko, wag daan natin sa tamang prosesyo. Sabi, lapit kaya dol. Okay, so, ayun. Pupuntahan ko talaga ang dol. Sabi, salamat buddy. Asunto na yan sa dol, sabi ganon. Okay. So ngayon sa in between their conversations dito, napag-alaman dito na magrereklamo daw, sasampahan daw ng kaso itong anak ko dahil sinabihan daw niya na patay ka ngayon dahil ko itong na to sa dol sa ginawa mo sa akin. So of course, bugso ng damdamin ng anak ko. So nakapagsalita siya, nasagot niya. Kaya nga sabi ng mga anak niya na nakahanap na siya ng katapat because every time daw na sila mismo yung ginaganyan din, ewan ko kung ano-ano yung mga issues sa kanila ng mga iba, pero at least now they are so proud na nakatapat na daw ng katapat sa pamamagitan ng anak ko, kaya they are so happy, and then they're actually right there in order to support ko ano man na mangyari. And of course, bilang ina, I will do my best also to do everything
para at least mabigyan ng lutas o kaya mabigyan ng leksyon yung gagong manager na yon, okay? So, ang mga yun may pinadala niya, and then here, full support po lahat ng riders namin dahil sa ginawa niya. Nawalan na rin sila ng respeto sa manager na yon, okay? So, ibig sabihin, full support sila. So, I am sure na ganun din ang nangyari sa kanila. I am sure na marami ring mga circumstances na mga nakaraan sa kanila na hindi lang itong sa anak ko nangyari. So, they are actually giving their support na kung ano man yung hakbang ng anak ko, they are really willing to support and they are there in order to witness kung ano yung totoong nangyari. Okay? Balak ko siya ipatulfo, ma'am. Kaso, pwede pa kaya lalo na may gap na kayo ni Mr. Rafi? Sabi ko naman, pwede. Kaso, wala namang gaanong time kung sakali man si Rafi tulfo. Katulad nangyari sa akin, di ba? Baka mamaya, ang i-concentrate, i-focus lang niya yung dahil lang sa pagkain, baka mamaya yung pa isasampal. Well, in fact, there's really something really deeper, di ba? There's really deeper here. Hindi lang yung dahil tinapon yung pagkain, di ba? O hindi lang dahil sa talagang pinahiyasa sa mga hinumiliate niya sa harapan ng mga tao. Hindi lang yun eh. So napakababaw talaga yung Rafi na yun kung sakaling ganun man ang ibibigay na rason lang. Baka mamaya ganun lang ang para lang siya sa akin, para lang makaganti sa akin. Kaya sabi ko, no. Kaya sabi ko, uunahin ko na lang dito. Dito ko na lang muna uunahin dito sa Facebook live ko, okay? So, anong address ng main office? Yun ang binigay ko sa kanya. O, ma'am, ganun na lang, doll na lang muna, ireklamo. Main office ng Greenwich, okay? So, ibinigay niya sa akin kung ano yung mga main office ng Greenwich. Okay? Tapos, sa Pasig yun. And of course, binigay din niya kung saan yung doll, Department of Labor and Employment. Sobrang sama ng loob ko, ma'am. Hindi naman pamamahiya ginawa niya, nandun na tayo, pero yung itinapon niya yung baon kong ulam at bigla niya ako pina-off duty, hindi siguro yun makatarungan. Talagang hindi. Okay? Pwede pa siguro na sabihin natin na okay, siguro dahil din sa bugso ng damdamin niya, nagalit siya. Pero it's not right eh. Kahit magalit ka, pero sa harapan mismo ng mga tao, sa harapan mismo ng mga customers, hindi yon tama. And then pagkatapos nun, ibinato pa niya, ibinasura niya yung pagkain niya, samantalang kaya nga siya nagpapaluto sa asawa niya ng pagkain para meron siyang maibaon. And ako rin ang makapag-witness yan dahil noong pumunta kami, dahil gusto na magpa-picture yung isang manager, so sabi ko, sige, go. Pagkatapos, biglang, sabi ko, dito lang ulit, kakain ulit, kahit kakakain namin sa bahay ni Stanley, doon sa asawa niya. Sabi, sige, para matikman natin kung ano ba yung specialty nila dito, ganun ganyan. Pagkatapos, biglang sumunod yung anak ko, sabi niya, ma, sabi nga ganun, uy, baka naman bigyan mo naman ako ng ganun. So, nag-order siya. Sabi ko, taka ako, ba't hindi ba sila pinapakain? O, yun ang question. So, binibigyan daw sila, konti lang. So, of course, most of the time talagang sila'y gutom. Kaya, ang ginagawa na lang daw niya is nagbabaon na lang daw siya. So, yun ang katotohanan. Alright? So, talagang hindi makatarungan na kaya nga siya nagpapaluto, kaya nga siya nagbaon, ay dahil nga sa in case man na nag-extra time sila, and then, at least meron siyang pangkain. Instead sana na gagamitin na naman yung kanyang sweldo, yung kakapirunggot na nga lang ng sweldo, ibibili pa niya doon kung sakali man pag siya'y nagutom. O, di ba? Tapos, tinanggalan niya ako ng schedule. Ayun. Tinanggalan daw siya ng schedule. So, pag tinanggalan siya ng schedule, meaning to say that he wasn't willing to help him anymore para at least magkaroon ng trabaho, para at least meron siyang pagsustento sa kanilang mga anak. How dare this person? How dare? Darating din talaga yung araw na makikita mo kung ano yung ginawa mo. Okay?
This is not just a matter of dahil anak ko ito. Maaaring mangyari kahit kani-kanino, maaaring mangyari kahit sino mga empleyado dyan na nakaka-relate dito sa story na to. So please, okay, i-viral nyo ito para at least ito yung magiging example na itong mga ginagawa ng mga punyetang mga ganong klaseng empleyado ay hindi pwedeng i-tolerate ng kahit saan at kahit kanino. Okay? So, ibig sabihin, tas sinanggalan niya ako ng schedule, kaya ibig sabihin nun, pinersonal na niya at tinanggalan niya na ako ng trabaho. Well, obviously, okay. Pagkatapos, ipinaki ng anak ko kung ano yung ginawa niya dito, okay, yung tarpaulin na, malaking tarpaulin, pagkatapos 5 hours, meaning to say, if somebody's gonna do a tarpaulin, magkakabit ng tarpaulin for 5 hours, meaning to say, that's a big job na inassign sa isang tao, okay? Kita mo ba yung tarpaulin ng pizza? Sa gitna, halos akyatin ko pa yan para ikabit. O, biro mo yon? Nakita ko nga dito sa mga pictures kung paano ikinakabit, kung paano gumagayat pa sila ng isang ladder para lang maakyat nila kung gaano kataas yung tarpaulin na yon para ikabit lang. Maghapon halos lahat ganyan pinapagawa sa akin. Tagakabit lang ng streamer nila. Sobrang init at dami ko ng sugat kahapon. Nahulog pa ako sa ladder. Pagkatapos, yun nga kanina, pagdating ko store at magbe-break ako dahil sobrang gutom na ako. Sabay nakita ko na nasa basurahan yun, baon kong ulam. Tas nung sinabi ko, sinong walang iyang nagtapon noon, bigla siyang lumahit at ako pa ang sinigaw-sigawan niya, bawal na daw maglagay ng pagkain sa area na yon. At sumagot ako, nakatago naman at pinasulok na, at sabi ko sa kanya na sana pinatabi na lang niya kaysa itinapon, hanggang sa nagkasagutan na kami at bigla na niya akong pina-off duty. Maghapon siya na pinaakyat, ipinakabit yung putang inang tarpaulin na yon. Pagkatapos sa sobrang init, tiniis niya. At sa sobrang dami ng sugat, tiniis niya lahat yun. Pagkatapos, bigla na siyang nagutom, kaya the only way para maano yung gutom niya, pinunta niya, binalikan niya kung ano yung tinabi niya. Pero sa putang inang gago na to, dahil sinabi niya na bawal na daw maglagay sa area ng putang ina, bakit hindi na lang niya itinabi? Pangkain yun ng anak ko. Bakit sa basurahan pa? Pwede naman niyang itabi. O pwede naman niyang ipatabi. Pwede naman niyang sabihin na, Hoy Stanley, bawal na maglagay ng ng putang inang pagkain doon. So balikan mo at itabi mo dahil hindi pwede sa area nun. Dapat ganun ang ginawa niya, putang ina mo. Ang program na ito, reality. Ang realidad, pag ikaw ay galit, ipakita mo talaga ang katotohanan. Hindi ito scripted na katulad ni putang inang Raffy Tulfo. Dahil siya wala sang puso. Akala ng ibang tao, punong-puno siya ng puso pero wala. Kaya nung sinabi niya, noong ako mismo ang nagpunta doon, sinabi niya na pagdating sa babae, nandiyan ang puso ko. Dahil ayaw ko na binababoy, ayaw ko binubugbog, ayaw ko na inaabuso ang mga punyetang mga babae. Pero ang ginawa niya, dahil lang pala siya nandun ang camera sa kanya. Pagdating doon sa off-cam, ano ang sabi niya? Tapos na. Nag-sorry na siya. Kung pinaubaya pa kita na nandun,
at ibahin mo yung statement mo na instead sana napatawarin mo, hindi na kasi na-realize mo na nag-iba ka na ng desisyon. Ano na yung sasabihin sa akin? Sabi niya, pagtatawanan ako? Sasabihin nila na, bakit si Mystica ang nasunod? Sarili mong programa, bakit hindi ikaw nasunod? Ganun daw? Mga anak, hindi ito 5 segundo lang. Hindi ito 5 minuto lang. Kung kinakailangan na aabutin ito ng 5 oras, 5 araw, 5 taon, kung kinakailangan para mabigyan naman ng hustisya ang isang katulad ng anak ko. This is not just a matter of kung ano yung ibinasurang pagkain. This is not just a matter of kung ano yung ginawa ng anak ko na inutang niya muna yung pera dahil in the middle of his job na hindi pa niya dapat oras yun para magtrabaho dahil it was his break time. Biglang inatake ng hika at kailangan niyang ma-survive. Kailangan niyang ibili kung ano yung hawak-hawak niyang pera. Pero anong ginawa ng gagong ito? Hindi lang niya pinahiya yung anak ko. Sinigaw-sigawan sa harapan ng mga tao. Ipinasura pati yung kanyang pagkain pagkatapos yung utusan na nandoon. Maghahapon na nagkakabit ng putang inang tarpaulin na hindi naman dapat siya yung nagtatrabaho doon para magkabit ng tarpaulin. Kaya kung ang Greenwich ay talagang totoo, na talagang sila they really care about their employees, dapat malaman nila ito. My son has gone to the point where he has to work extra miles. Pag sinabing extra miles din, meaning kahit hindi yun ang trabaho niya, dahil yun ay pagmamalasakit na gusto niyang ipakita na kahit hindi niya trabaho yun, at kahit marami silang alam niya na mga tao na nagde-deliver, kinampanan na lang niya kung ano yung alam niya na hindi naman dapat na trabaho niya. Pero dahil sa sinabi ko sa kanya, hanggat kaya ninyong gumawa ng extra miles, meaning extra job na kahit wala kayong makukuha in return, dahil sa pagmamalasakit nyo sa isang company or dahil sa pagmamalasakit nyo sa isang employer, well, gawin nyo. At ginawa naman niya. Tiniis niya mismo yung mga sugat, o kaya kung ano yung init ng panahon, init ng araw, tiniis niya maghapon, pagkatapos biglang nagutom right after na naikabit yung tarpaulin na yon, and all of a sudden, itatapon ang kanyang pagkain sa basurahan. Hindi na tama ito. Kaya sabi ko, ikaw lang ba ang gumawa o may mga kasama ka rin? Sabi niya, nung una ako lang. So, ibig sabihin, talagang siya talaga ang inutusan lang. Pero nung nahulog ako kahapon, may tumulong na isa. Pero kanina, wala na ako na lang mag-isa. My son doesn't deserve to be treated like this. My son has the right to complain dahil hindi na ito makatao, hindi na ito makatarungan. Ilan ba kayong rider na naka-assign? Ilang oras ka ba dapat
May extra pay ba pag may extra oras ka na nagtatrabaho? Yun ang tanong ko. Sabi niya, 13 kaming riders, may extra pay dapat. So, ibig sabihin, wala silang extra pay. Kapag may extra pay dapat kapag may excess time kang gagamitin sa store. Of course, pag ginamit ka ng store or greeted store or restaurant, whatever you call it, dapat merong extra pay. Akalain mo yun, magpapamiting sila ng 1 a.m. to 5 a.m. na walang bayad? Putang ina. Pagkatapos, pang-closing pa kami. So, ibig sabihin, pang-closing pa sila. Bugbog na kami sa work. Tapos, ganun na gagawin, straight meeting na. Di naman bayad. 7 hours pa working namin. Na dapat nasa 8 hours minimum wage. See? Hindi na lang pala ito about my son and about this empleyado na isang manager. This is now a matter of my son vs this manager vs Greenwich. Because they are responsible. Kahit ito ay kagagawan ng punyetang manager na to, as long as this is still an establishment of Greenwich, for sure, responsible pa rin ang Greenwich dito. Because as what I can see right here, nagbibigay sila ng extra hours para magtrabaho mga to pero walang bayad. Doon sa dapat may bayad na hours nila na 8 hours because that is the minimum wage, ginawa nilang 7 hours para mabawasan yung oras nila na dapat binabayaran nila. And yet, they always come up with a meeting na from 1 a.m. to 5 a.m. na instead sana na makauwi na ang mga to sa bahay-bahay na nila para sa kanilang pamilya o kaya para sila ay makapagpahinga at makatulog, nandun sila at nagmi-meeting for 5 fucking hours. Pagkatapos, wala silang bayad. This is not right. This cannot be tolerated. Ako na ngayon ang lalaban dito. Hindi na lang pala anak ko. Sa kanila, hindi eh. Below minimum sila, which is, bawal yon. Tama, bawal talaga yun kung below minimum wage. Greenwich has been established for how many years? And this is a big company. Pagkatapos, they are violating the law about the wage, about the minimum wage law. May kaso ako dito. May kaso ako dito. So, yung tanong ko na ilan kayong riders sa araw na yun, sabi niya mga 8 siguro. 13 silang riders. 8 silang naka-assign sa araw na yon. Kaya sabi ko, bakit ikaw lang ang nagkabit? Bakit ikaw lang ang nautusan para umakyat doon para magkapit pagkatapos bigla siyang nahulog? Pagkatapos bigla siyang nagutom, nagkasugat-sugat pa siya, nainitan pa siya. Pagkatapos, itinapon pa yung pagkain niya sa basurahan. Bakit di niya inutusan yung iba? Magkano per hour mo at ilang oras ka dapat per day? Okay. Sa akin nga, pinato kay streamer eh. Kasi ayaw nung iba dahil mas gusto nila mag-deliver para may tip. Kaya ako na lang gumagawa dahil may concern ako sa company. See, just like what I said a while ago. Hanggat kaya mong gumawa ng the extra mile, gawin mo. Kasi ganun ang empleyado. Ganun ang
ganun ang employee, ganun ang isang ano, kung gusto mo talagang magiging loyal ka sa company, do something na makakatulong kahit alam mo na yun ay hindi mo trabaho, hanggat kaya mong gawin. O yun nga. Ha? So pumayag na lang daw siya na kahit yung iba hindi pumayag dahil sabi nila mas gugustuhin daw nilang gawin na lang kung ano yung talagang normal na trabaho nila para at least magka-tip sila. Eh dito, walang bayad, plus wala pa siyang tip. Okay? Kaya ako na lang gumagawa dahil may concern ako sa company ko, kaso ganun pa ibabalik sa akin ng manager na yon. Hindi naman siya hindi naman siya yung pinaka-head eh. 5 kasi silang manager, wala kanina yung iba, kaya wala daw yung pinakamataas sa kanila. Okay. So ibig sabihin hindi siya yung pinakamataas. He's not the head. He's not the leader among these managers. Ibig sabihin, kung 5 sila managers, isa lang siya sa mga nasa baba ng pinaka-head nila. Okay? Alright, so ano talaga ang dahilan kung bakit siya nagalit sa'yo sa harapan mismo ng mga tao? May mga customers bang nakakarinig at nakakakita at that time? Siya ba yung nagpapicture sa akin, okay? Supposed to be 8 hours nga yung minimum per day na 512 pesos, 512 pesos ang per hour. But kailangan talaga, pag sinasabing minimum wage, ibig sabihin, they have to work for 8 hours and then for per hour is 512 pesos. Dahil yun na nga ang nasa batas, pero ginagawa nun manager na yun dahil siya nakatoka na, gumawa ng oras sa schedule, gagawin lang niya 7 hours a day sa mga nasa day. So, sa mga nasa 450 plus lang, binabaan niya yung oras para sila ay makakaltas ng 1 hour. Pagkatapos binaabaan pa yung 512 supposedly na minimum wage per hour ng isang employee. Binabaan na nga yung oras, binabaan pa yung sweldo into 450 pesos. Minsan nga ginawa niya 6 hours lang kami, kaya dami nagalit sa kanya dahil yun iba sa Montalban at Novaliches pa malayo nakatira, sabay 6 hours, nasa 380 lang per day. Oh my God. Oh, so what he's trying to say is, hindi pala nabawasan yung kung magkano yung per day, kundi, yung per hour, kundi, nabawasan dahil nabawasan ng oras nila. So, dahil binawasan ng 2 hours, instead na 8 hours pala yung iba na taga Montalban pa nga daw yung mga iba nasa malayo, instead na 8 hours nagiging 6 hours na lang. So kaya nga they came up to okay pala, okay, yung 512, yun yung 8 hours per day. So dahil binawasan, nagiging 450 plus lang per day dahil naging 7 hours lang. So ngayon ginawa pang 6 hours na lang yung iba, kaya instead sana naging 512 yung kikitain nila sa isang araw for 8 hours, nagiging 300, magkano yan? So, naging 380 na lang per day. Ayun, nagiging 380 na lang per day because if you multiply yung per hour, di ba? Kung magkano man yung per hour nila, kaya it came out with 500 with 380. Okay. So bahala na kayo mag-divide kung magkano ang per hour. So what he was trying to say is 512 per day pala yon. Per day kung sinusunod yung 8 hours. Kung 7 hours dahil binawasan ng gagong manager na to, so nagiging 450 plus na lang. Eh ngayon, dahil sa ginawa niya, binawasan ulit, naging 6 hours na lang, kaya nagiging 380 na lang. Oh my God. Pagkatapos, mamamasahe pa ang mga to. Papunta ng Montalban yung iba at Novaliches yung iba. Pagkatapos, nagutom na sila dahil kulang yung pinapakain sa kanila kakapiranggot, kaya sila nagugutom. So, kaya ang ginagawa nga naman nila ay magbabaon na lang sila. Oh, ganun ang ginagawa ng anak ko, nagbabaon na lang. Instead sana na pambili ng pagkain, yun na lang, para at least pag uwi niya, meron siyang pagkain na bibilhin para sa mga anak niya, o kay ilulutuin para sa mga, okay, kung ano man yung naka-budget talaga, kung saan napupunta yung kanyang sweldo, and yet, itong gago na to, binawasan at trinatrato sila ng ganon, okay?
Hindi siya yon. Okay, so dahil akala ko, siya ba yung nagpa-litrato sa akin? Sabi niya, hindi siya yon. Yun yung nagpa-picture sa iyo noon, mabait yun. Sabi niya, kinampihan nga niya ako noon. Okay. Kasi as I can remember, by the time na talagang, sabi ko, mabait naman niya. Tapos nakita ko mukha niya, so akala ko siya yon. And yun pala, nagbigay siya ng panibagong picture dito. Kaya na-post ko rin kung ano yung mga picture nila, na nandun yung nagpa-picture sa akin. So sabi niya, yang kasama niya ang nagpa-pic sa'yo na idol ka, yang katabi niya, okay. So at least nakita ko na iba pala yon. So, alright. So ngayon mga anak, dahil napakinggan nyo yung binasa ko na reklamo ng anak ko, and just like I said, kung ano man ang mga reklamo ng mga anak ko, is either reklamo ng totoong anak or kayong mga anak ko dito sa Facebook, because I have said, pag nakapasok na kayo sa teritoryo ko, meaning to say you're already entitled, tawagin ako mommy, you're already entitled para i-share nyo sa akin kung anong problema nyo. And if ever na I can do something in order to resolve that, in order to solve it for you, and in order na matulungan ko kayo, kung ano man yung kaya kong itulong para sa inyo, then I will do it. At nakita nyo na kung ano yung problema dito. Okay? Nakita nyo kung anong problema dito. I am opening my door to Greenwich Sandwich, to Greenwich restaurant. Kung sino man yung mga involved, kung sino man yung nabanggit, kung sino man yung manager na to, yung tarantadong manager na to, na kung sakali man sa iyo kaya mangyari ito, o kaya sa pamilya mo, o kaya sa asawa mo, o kaya sa anak mo. Tingnan nga natin. Dahil alam ko na once a person will do something that is really nice to somebody else, andyan lagi ang karma. Andyan ang karma. Antayin mo kung saan ang karma mo. And if ever na ito ay makakarating mismo sa Department of Labor and Employment, because I will do it myself. There is really a problem here. This is not just a matter of dahil sa ibinasura yung pagkain ng anak ko, dahil akala ko yun lang ang rason kanina, dahil yun nga pinost ko dyan, na sabi ko, kung mamaya pag ipinatulfo mo to, dahil sasabihin nila, pagkain lang naman, wala namang value ng pagkain mo, bakit yan pa yung ano? Hindi lang pala iyon ang main issue dito. And just the fact na ang anak ko wala naman siyang ginawa, kundi he just did the extra mile, na talagang nag-volunteer na lang siya instead na yung mga kasama rin niya, dahil mas minabuti yung mga kasama niya na mag-deliver na lang, dahil of course they were after the tip. So sabi niya, no, sige, kayo na lang. Okay lang, ako na lang ang kakabit nun. Biro mo yon, na hindi na baling wala siyang tip. Ang importante, gumagawa siya ng trabaho doon sa company niya, pinagtatrabaho niya ngayon, because he wanted to show na he is very loyal to the company. And he would do everything. He's willing to do everything kahit alam niya na hindi naman yun ang trabaho niyang assign sa kanya. At kahit nahulog na siya, at kahit siya ay nagkasugat-sugat na, at kahit siya ay nainitan na siya dahil maghapon nga niyang ginawang mga yon, kahit siya'y nagutom na, pero yung bigla na lang niyang nakita yung pagkain niya dahil gutom na gutom siya, pagkatapos itong walang puso, walang pinag-aralan at tarantado, wala talagang pinag-aralan to, dahil nag-umpisa lang naman pala siya na isang empleyado na maliit din. Nagkataon lang talaga na siya ay binigyan talaga ng position bilang one of the managers, pero hindi siya yung head. Pero ngayon ang feeling na niya, siya na yung may-ari. And I'm sure, kung sino yung mga pinakamataas sa Greenwich, and I'm sure, kung sino yung may-ari mismo ng establishment na yan, hindi ganong magtrato sa kanyang mga empleyado.
Kaya i-viral nyo ito mga anak ha, hanggang sa makarating mismo doon sa mga pinakamataas na mga officers o kaya if possible doon mismo sa mga may-ari mismo ng Greenwich. Kaya kinakailangan talagang malaman kung ano yung issue na to. Dahil I am sure na kung ano yung ginagawa nito, akala niya siguro hindi makakarating doon sa pinakamataas mismo. He's thinking that nobody is going to do it. Nobody is capable of doing this kung ano yung gagawin ko ngayon. Nagkataon lang talaga na anak ko yan. Kaya kung sakali man na kinakailangan ko na talaga itong dalhin sa Department of Labor and Employment dahil meron din talagang nangyayari dito na hindi talaga tama and it's against the law dahil meron tayong batas na kailangan talaga under the minimum wage. Kailangan sundin, most especially sa mga establishments na ito, na talagang they are already established right there. May pangalan, malaking establishment ito. At kung ilang mga branches ang nandyan all over the world. Hindi lang dito sa Pilipinas. Pagkatapos, ganito, sisirain lang ng walang yang managerial na to. And of course, maraming affected. Dahil ang dami rin palang mga empleyados na ganyan, nagre-receive na lang pala na instead sana na yung minimum wage ang ibibigay sa kanila, binigyan sila ng kakapiranggot pagkatapos mamasahe pa sila kung saan sila uuwi. And then, uuwi sila, wala pang tulog dahil putang ina, binibigyan sila ng 5 hours na meeting na wala namang extra pay. And yet, ganito pa ang trato nila sa kanila. Punyeta kayo. Wait for me. Umpisa pa lang ito. Okay? Tandaan nyo. I have gone this far. I have started already this far. I'm not going to stop here right now. Tandaan nyo yan. Okay?